Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. May pakinggan tayo isang pastor na nagmi-mention sa atin at sa ating mga kasamahan na tayo daw ay bumabatikos, kumukontra sa kanyang mabuting pahayag dito sa social media. Pakinggan natin siya kahit hindi natin tapusin ang kanyang video. Sagutin natin ang kanyang mga sinasabi. Mga Catholic Faith Defender na pumapalag sa katotohanan ay pinapahayag ko po dito sa social media kasama ang kanilang mga alipores. Una, Darwin Gitgano, isang pari ng Katoliko sa Tagbilaran, Bohol. Pangalawa, Jando Alabado. Pangatlo, Wendell Talibong ng Osami City, Mindanao. Mayroon pa mga kaibigan, isang account sa Facebook na nagngangalang John Matre. Ang mga taong ito ay laging sumusunod po sa ating video at nagbibigay ng mga masasamang komento laban sa katotohanan ay pinapahayag ko po dito sa social media. At Okay, sagutin muna natin bago natin ipatuloy siya. Kumukontra daw, nagbigay daw ng masamang komento na pinapahayag niya na katotohanan sa social media. Excuse me, wala kang katotohanang pinahayag sa social media tungkol sa Katoliko. Ang iyong ginagawa, paninira lang sa doktrina para makumbinsi mo ang mga Katoliko na walang alam. Kaya sumasagot kami. Okay? Next mga kababayan. umaangkin pa na sila daw ay tatag ni Kristo at sila daw po ang may-ari ng Biblia. Okay, sagutin natin. Sa pagsabi namin na ang Katoliko tinatag ni Kristo, dahil yan po ay katotohanan. Sa Biblia, si Kristo ay nagtatag ng simbahan o iglesia sa Espanyol. Mateo 16:18. You are Peter, and upon this rock I will build my church. So ang simbahan ni Kristo, itinatag niya diyan kay San Pedro. At ang unang simbahan na membro ay ang 12 apostol at ito ay pinalaganap ni Kristo na tinatawag na Katoliko ayon sa sinasabi ng Bibliang Grego sa 9:31. Hymen on Ecclesia Catholis. Iglesia Katolika. Yan ang ating mababasa. Ibig sabihin, ang simbahang tinayo ni Kristo ay Katoliko. Bakit nagiging Roma yan? Sapagkat nang hindi tinanggap at hindi lumago doon sa Jerusalem, may sinabi ang Panginoong Kristo sa Mateo 21:43 na ang kaharian ng Diyos ay kukuhanin at ibigay sa isang bansa na makapagbigay bunga nito. At ang Roma yan ang tinutukoy dahil sa 23:11 ng Acts, sabi ni Kristo, Pablo, gumising ka. Ngayon ay pinatunayan mo ako at gipreach mo ako dito sa Jerusalem, ipangaral mo rin ako doon sa Roma. Napakaliwanag sa Roma 1:7 hanggang 8. Sabi ni San Pablo, kayong taga-Roma na mahal ng Diyos at tinawag na maging santo, una sa lahat, nagpasalamat ako sa Diyos at sa Panginoong Kristo dahil ang inyong pananampalataya dito sa Roma ay lumaganap sa buong mundo. Napakaliwanag. Kaya nagkaroon ng tinatawag na Roma, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, to indicates na dyan ang office ni San Pedro at dyan siya gimartir. Kaya upang maintindihan at maalala si San Pedro, kaya ginawan ng tinatawag Romana Katolika o Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya yan ang dapat mong maintindihan, Pastor. At ang sabi mo, umaangkin lang kami. Ang pag-angkin na walang basihan, yan po ay bugos at piki. Ngunit ang sabi ng International Encyclopedia, Volume 15, page 520, na hindi naman ito sa Katoliko. Ano po ang sabi? Ang sabi diyan, Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Kung hindi yan totoo, Pastor, pasubalian ninyo, i-contest ninyo ang publisher ng International Encyclopedia. At ito pa,
Kung kami po ay sumasagot sa inyong mga atake, karapatan namin yan. Dahil hindi kayo pinipigilan ng Katoliko at freedom of religion tayo na kayo man ay umaatake sa Katoliko. Alangan naman, tulala lang kami or wala kaming gagawin. Pikit balikat lang kami, sasagutin namin kayo sapagkat mali ang inyong mga sinasabi against the Catholic Church. Yan lang po mga kababayan. Maraming salamat. Follow and share.